Ako, meron akong appointment, guys, no? Yung appointment ko, sabi ko, pwede kayang ma-move ito kasi hindi siya pro-related, no? Pero na-book ko na siya last month pa, tapos may kakausapin lang ako. Tapos guys, good thing, sabi ko, best tuloy ba yung meeting natin sa ganitong araw? Sabi niya, ayun nga, meron kasing something na nangyari, so baka ma-move siya. So buti na lang na-move, kaya nandito tayo ngayon. And guys, no, baka sabihin yung aksidente, that's what we call destiny. Diba? Ayun, branch namin destiny. So, building and leading your dream agency. So, I believe, no, lahat tayo, nag-JU, tama ba lahat ng nandito, mga managers, no? Nag-JUM ka, nag-unit manager ka, nag-branch ka, and eventually, area and district. Lahat tayo nandito, and there's this something in us that we want to build and lead something. Everyone wants to build and lead something. And everyone looking for someone to follow. And kailangan, guys, maintindihan natin yun as leaders, no? So, merong dalawang, hindi ba gumagana? So, meron dalawang bagay, no, na itatakal tayo ng mabigat. Number one is building. So, again, ito yung something that deep inside of you wanna do. You want to build something in this lifetime. Diba? Hindi mahaba ang buhay, guys, no? So, I tell you, because 31 na ako, but when I was 18, gusto ko na mag-25. Diba? Are you there? No, parang, pagdating ko ng 30, sabi ko, pwede ba mapako na lang tayo sa kalendaryo? Kasi lalampas na tayo eh. So, di ba, sino dito medyo lampas na sa kalendaryo, okay lang, I have a good news for you, may bingo card pa. Diba? Okay pa tayo doon. So, another thing is, ayan, so, lead, no? So, ito din sinasabi ko kanina, yung reality, no, that everyone wants to follow someone. Kaya nga maraming followers eh. Diba? So, gusto natin meron tayong mga taong sinusundan, pero dahil ganun yung fact, diba? Ito rin yung fact na kailangan maintindihan natin as leaders. Everyone deserves to be led very well. So kaya kailangan gumagaling tayo as managers para yung mga tao na naka-assign sa atin ni Lord. Kasi you're not assigned to everyone, to every problem in the world, but you have to realize that every person inside your team is the people that God has entrusted to you. That's your area of assignment. And you have to be serious about that. No? So, ayan. Quick background lang, guys, artista talaga ako dati. And you know what, when I was an artist, like, that's my passion. Talagang enjoy na enjoy ako. You know, nag-enjoy talaga ako sa ginagawa ko. Pero na-realize ko, mahirap maging artista. Kasi, di ba, hindi ka makapunta sa mga public places, marami nagpapapicture sa'yo. Di ba? So sabi ko, ibahin ko na lang, no? By the way, ako si Rafi Ibale, piniling mag-agent kaysa mag-artista. Okay, so, joke lang yun, guys. So, I was a trainer before, and you know what, guys, when I was a trainer, I really love what I'm doing. Like, di ba, habang nagtitraining ako, it's like, that's my passion. So, when passion mo yung isang bagay, it's like just you're eating. Parang, di ba, syempre, parang yung mga preparation time, parang hindi mo masyadong sobrang tindi ng effort. Kasi yung preparation, hindi naman nangyari siya overnight eh. Because I have these habits na lagi ako nagbabasa ng books, lagi ako nakikinig ng podcast, lagi ako nagpapamentor sa mga magagaling. So parang yung mga araw-araw na nangyayari na yun, that's my preparation time. And preparation time will never be wasted time. So kaya kapag nagtitraining ako, sobrang saya ng mga tao, tapos ako lagi yung merong outstanding feedback. And talagang sabi ko, this is the job of my life. Like, parang nandun ka sa best fit mo. At sabi ko, ito na yung gagawin ko for the rest of my life. Kasi nga, passion ko siya eh. But something happened, no? Ano yung nangyari? Diba? Sabi ko, mahal na mahal ko yung trabaho ko. Pero guys, no? Merong nagmahal sa akin. Charot. So, this is my wife, Kat, no? Actually, si Kat is actually a unit manager din. No? Next year, guys, ang target namin, mag-branch manager na rin siya. No? So, si Kat, no? Actually, classmate kami nung high school, no? When I was 4th year. Medyo iba kasi yung life ko dati. Nung second year ako, section 20 ako. Public school, no, sa Pasay. Tapos yung nag-4th year na ako, naging section 1 ako, guys. Tapos syempre, actually 3 taon ako sa second year high school kasi nga, favorite ako ni ma'am, no? Hindi, joke lang. So yung sinasabi ko sa nanay ko, second year ka na naman, bakit favorite ako ni ma'am? Hindi, pero the reason is, kung ano-ano ginagawa ko, like, di ba, cutting classes, tambay, and so on and so forth, barkada, yung ginagawa ko dati, kaya hindi masyadong matino yung buhay ko. But then again, when I come back to my senses, no, nung umayos na yung pag-iisip ko, sorry. So, 4th year ako, nakilala ko si Kat, tapos during that time, ako yung pinaka-kuya sa classroom. Meron pa gano'n dito, ang tawag sa'yo ng mga classmate mo kuya or ate. Kasi nga repeater ka. O ako lang. Repeater ako eh, no? So, parang, di ba,
sikat, nung pag-graduate namin ng college, kasi, di ba, nung maayos na ako, 7 years ako hindi nagjowa, no? Talagang aral lang, aral church lang yung ginagawa ko. Tapos yung pag-graduate namin ng college, magkasama kami sa ministry, sikat umamin sa akin. Actually, hindi sa akin, sa best friend ko na meron daw siyang gusto sa akin. Saka ko mikropono, kaya ako muna, charot. So, yung inamin niya yun, tapos, alam mo yun, parang wala lang eh. As in, tingin ko lang sa kanya, nakakababatang kapatid, ganyan. Tapos yung inamin niya yun, kinabukasan, pagtingin ko sa kanya, nag-iba na, merong nagkaroon ng eureka. So I confronted her, sabi ko, so you love me? I love you, let's go, let's get married. So after 3 months, nagpakasal kami, guys. So we know each other for 7 years because we're friends. And we're doing the ministry together. So parang sama, kilala ko naman na siya. Kaya nga sa mga single dito guys, okay, wag muna agad-agad. Kilalanin mo muna, kaibiganin mo muna. Pag nakikita mong pwede na, mahal niya nanay niya, mamahalin ako nito. Marespeto siya, re-respetuhin ako nito. Kilalanin mo, tapos pag okay na, huwag ka na magpatagal-tagal pa. Yung iba nga 11 years, nag-iwalay pa eh. Kasal agad, no? Ayan, so, I am in my passion, no? I love my job. But then again, sabi ko sa sarili ko, sorry, BM Ron. Tapos, eto na nga, syempre di ba nagpakasal ako, di ba? During the time, syempre magpapakasal ka, live and live yan eh. You have to understand that rule. Pag nagpakasal ka, aalis ka sa mga magulang mo. No, hindi ka na pwedeng didepende sa kanila kasi hindi ka mag-grow. No? So, ginawa namin, live and live talaga. Alis kami sa mga magulang namin, umupa kami ng maliit na apartment, kahit mahirap, bumibili kami ng mga kaldero. Diba, ito ba talaga? Parang hirap naman pala talaga. Tapos nakatira kami guys, no? 4,000 per month yung inuupahan namin sa tabi ng tulay, dyan sa Pasay, no? Siyempre at that time, mahirap pa kami. Pero ngayon hindi na. Joke lang. So, ang hirap kasi yung bahay namin one step at a time, no? So, meaning, comfort room, living room, bedroom, one step at a time. Like, that was our life before. Like, oh my goodness. Ito na ba talaga yung buhay? Kaya sabi ko, hindi pwedeng trainer ako. I love my job. That's my passion. But then again, it's not bringing food to my table. Because that time, I was earning 25,000 per month. But that's my passion. Sabi ko, gagawin ko ito even without being paid. Pero hindi pwede passion lang. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pwede passion lang. Uy! Passion. Passion ko kasi kung wala kang pera eh. Wala kang kinakain, anong passion? That's why, you know what, I was led to that idea. Sabi ko sa mga mayayamang kilala ko, no? Tito, tita, paano ba ako yayamang kagaya? Yung pa-basic lang, may kondo, may kotse, mukhang hindi Harvard, pero ang daming pera, sabi niya sa akin. You know what, Rafi? Ang ganda mong lalaki, tsaka ang galing. Siyempre, ako naman, di ba? Parang galing. Sabi niya, magaling ka. If you don't have enough capital to start a business, you have to learn how to sell. Alam mo yung pagkasabi niya na yun, di ba? English, di ba? You have to learn how to sell. Okay, sabi niya, yes! Sales lang! Hindi. Ano sales? I hate sales. Yung makikiusap ako, mangungulit ako yung lalabas. Ano? Sa gandang lalaki ko na to, re-rejectin ako. Parang gano'n yun. Hindi, gano'n talaga guys. No, even laugh about it, but you know what, that's real. I was there. Pero sabi niya, pero dito mapapabilis mo yung mga pangarap mo at marami kang matututunan. More than any other job above the earth. Sabi niya. Sabi ko, yun nga no, sabi ko, gusto ko yung pangarap ko mangyari. Gusto ko makalaya sa ganitong klaseng hirap. Pero ayoko yung gagawin. But you have to realize, at that time, ito yung words, powerful words. ayaw. Ayan, so, bro, ikaw na lang. Ayan, so, powerful words that came into my heart. Sometimes, you have to do something you really hate to create something you really love. May mga bagay kang gagawin na first of all, ayaw mo eh. Pero gusto mo yung reward. Tama ba? Actually, hindi sa konti, guys. Sobrang daming bagay na, first of all, ayaw mong gawin, but it will going to give you a reward. Sometimes, you have to do something you really hate to create something you really love. Let's say, for example, when I was an agent, ayaw ko mag-B2B. Business to business. But you know what? Naaral ko yung B2B, tinry ko siya, tapos yung B2B pala, yung magbibigay sa akin ng mga high net worth, no? Nagbibigay sa akin ng mga high cases when I was an agent, no? So, ngayon sinabi ko kanina, you can take a snapshot of it para, di ba, ikabisaduhin mo na Englishin mo yung teammate mo para kunyari matalino ka. Okay. So syempre, si Ronel, nag-grow na kami together. Actually, halos magkasabay kami nag-grow, no? When we were agents, no? As in, above average kaming agent, no? Hindi naman super powerful na agent na nagbebenta ng 10 million, no? So hindi naman, pero above average naman. Somehow, after 2 years, na-promote si Ronel na unit manager. Then after a year, na-promote ako ng unit manager. So parang 1 year, UM siya, ako naman,
BM siya, ako naman. So, AM siya, ako naman. Parang ganun. No? So, yun, no? So, kung ang dami namin achievement na naranasan together, no? Like, PALC together, nag-travel kami together, ito, nasa Barcelona kami, no? You know what? Paano ka na-recruit BM? Yun yung question, no? Ito guys, ni-recruit ako. Kaya nga, di ba, dapat ikaw, intentionally, talaga dapat nagre-recruit ka eh. Kasi you will never know kung sino yung magdadala sa'yo ng multi-million business. Yes. Yung mali ba ni Ronel? Si Rafi kaya magdadala kaya multi-million. Kasi ang offer niya lang sa akin, bro, gusto mo mag-part-time. Sabi ko, ano part-time? Ano, advisor. Sabi ko, magaling ako mag-advise. Kala ko kasi advice yan. Ano yan? Tara, sama ka. Attend ako BYD. Kala ko advice lang. Sales din pala, insurance pala. No? So, but good thing, in-invite ako na Ronel. I was happy, I was blessed because of his life. Dinala niya ako dito kay Pro. No, always be grateful to your recruiter. No, kahit minsan feeling mo mas magaling ka, always be grateful to them. Diba? Kasi kung wala sila, wala ka dito. No, pag nag-post ka ng something, achievement mo, be grateful to them. Laging ganun. Alam mo kung bakit mo kailangan gawin yon? Para yung mga taong nasa ilalim mo, ganun din gagawin nila sa'yo. Okay? So, perspective in agency building, selling is money today. Kailangan mo magbenta? Oo naman. Para may pera ka. Diba? Para, ito guys, no? Kung mayroong mga bills na hindi ka palampas, ang goal dyan, dapat malampasan mo yan. And the only way for that to happen, kailangan mong magbenta talaga. So, yun yung rule. But then again, you have to, diba, commit yourself that you'll be recruiting. Bakit? Those people who are consistently recruiting today are making sure that their future or their tomorrow will be better. Wala namang income agad. Pag nirecruit ba kita, kikita ba ako agad? Minsan ako pa nagbabayad ng ICE exam eh. Di ba? Pag tama ba, hindi ka agad kikita. But then again, pag nagre-recruit ka, you are making sure that your tomorrow will be better. So hanggang ngayon, recruiter pa din ako. Diba? Hindi ako humihinto dyan kahit branch manager na ako. No? And then agency building is money forevermore. Like, oh my goodness, if you want to, diba? Kung gusto mo talaga, nandito ka sa Pro, diba? O, diba? Parang, diba kagaya niya no, sa Robert, no? Kasi talagang, diba? Gusto ko ganyan din ako, no? Yung fresh pa din, diba? Energetic, tumatalong-talong pa din. Ayun ko lang kasi siya nakita. So, gano'n pala, no? Sabi ko, ganyan din ako dapat, no? Siyempre, mangyayari lang yun kapag nag-build ka ng solid na agency, hindi dikwa-dikwatro ka, tas mayaman ka. Pag di ka mayaman, hindi ka pwedeng dumikwatro, kutusan kita. Diba? Parang ganun, no? So, dapat mag-build ka ng solid na agency, no? So, share ko lang sa inyo yung journey ko. Noong 2018, eto guys, no, pagpasok ko sa ICE exam, tas diba, nag-exam ako, paglabas ko, si Marco, rookie pa lang, AUM. DM Marco. Sabi niya sa akin, bro, kasi ano siya, hands-on. Bro, ako pala si Marco, ako yung AUM mo. Ay, ako yung magiging unit manager mo, sabi niya. Di ba, recruit ka ni Ronel? Kasi sila ni Ronel, magka-work sila. CPAs, ako hindi, doon lang. So ngayon, sabi niya, bro, by the way, ako nag-resign na ako sa work ko. CPA, CMA ako. Oh, galing mo na. Ano yun? Ano yung CMA? Alam ko lang yung CPA. Ah, ganito yan, ganyan. Okay. Ang galing nga, sabi, oh ngayon, full-time ka na. Oo. Alam mo, magkano income mo? Sabi, magkano? 70K. Siyempre, na-power ako. Ilan taon ka na? Sabi, ano parang ako, 23. O, 23. Sabi ko, magto-25 na ako. 70K ka, 25K. Power. Sabi ko, paano yan? Sabi, hindi, ayun, consistent ka lang. Gawin-gawin mo yung activity mo. Pero may sabihin ako sa'yo, alam mo, merong minimum wage earner dito sa district natin. Pag napuntahan mo yung posisyon na yun, ang minimum wage earner doon, 200K per month. Sabi ko, ano yun? Grabe, minimum wage earner, 200K. Sabi niya, UM ship, sabi niya gano'n. Ay, paano maging UM? Sabi niya, alam mo, dapat i-goal mo mag 100 manpower ka. Pag meron kang gano'n, ilang buwan lang, 200K per month ka na. Paano yung 100 manpower? Recruit ka na. So, maaga pa lang, meron na sa aking kinlan na dapat magre-recruit ako. So that's why, from that day on, at di ba iniisip mo, sino kaya mga prospect na bebentahan ko? Pero ngayon, meron ka rin mga prospect na, itong kaibigan ko ang paslupa to, di ko mabebentahan to eh. Di ba may mga ganon? Hindi kayang bumili ng policy, di ba? Sino yun? Re-recruit, ito yung bebentahan ko, ito re-recruiting ko. Ito bebentahan ko muna, tapos re-recruiting ko din. Di ba? Parang nangangailangan ako eh. Di ba? So parang ganon dati. So nilista ko lahat, every day I approach people. Pero ito yun, the day that you planted the seed will not the same day na makukuha mo yung harvest. So ako, everyday, non-negotiable, 20 approach ng recruitment. So, pero dahil doon, naka-recruit ako ng 3 lang. So, na-hold ako ng mga June na. So, 6 months, 3 yung na-hold ko. Direct recruit. Pero guys, noong 2018, nakapag-travel ako ng Japan. No, kasi nag-Japan ako. Maraming mga friends natin gusto mag-Japan, di ba? Kasi hindi makapag-Japan kasi nga,
mga hampas lupa, no, hindi kaya ng pera nila. Hindi, sa akin, sa batch ko siyempre mga, di ba, kakagraduate lang eh. So, talagang, pag yun nag-Japan ako, sabi bro, sabi yung ino-offer mo sa akin, ano pa ba, available pa ba? Sabi ko, actually ayaw kitang tanggapin eh. Pero sige, pagbibigyan kita. Ginagano ko. So ayun to, in-interview ko, tapos pinatin ko ng career preview. So 2019, I have 14 direct recruit and 16 indirect. Diba? Look at the numbers, no? On my first year, I have that. No? Tapos 2020, during pandemic, I'm the monster of recruitment. No, sa branch namin, monster talaga kami, no? As in talagang, ano gagawin natin? Diba? Ganun yung mga tao, no? Stop ang negosyo, walang submission, and so on and so forth. Sabi ko, this is the best time to recruit those people inside their homes. Oh my goodness. Yun yung inisip namin, me and my wife, recruitment talaga kami. Like everyday, tabletop, yung mga clients namin, pinagre-recruit namin. Tapos guys, naka 46 direct recruit ako. No? Tapos 100 yung indirect kasi meron akong mga, no, I was AUM at that time. AUM with that manpower. Okay? So yung mga, meron akong mga teammates, naging core leaders ko, that I transferred the vision of recruitment and agency building to them. Kasi minsan yun yung failure natin eh. Hindi, ayoko muna sabihin, baka ma-overwhelm. No, overwhelm. Gigigil ako sa'yo. Mga rookies, tabula rasa, meaning blank tablet yung utak niya, meaning kung ano yung, di ba, tinanim mo dyan, yun yung magiging puno niyan eh. Di ba? Kasi benta ka, magbebenta lang yan. Tapos pag napagod yan, pag na-down yan, wala na. Tama? Kasi dapat merong recruitment agad. Maaga pa lang, no? Hindi naman alam kung sino yung mabebentahan. Hindi naman lahat ng tataniman mo, tutubo eh. Pero dapat ginagawa mo siya. Because you never know. Diba? So, moving on, 2021, I have 180 manpower ended as a unit manager. So, may mga nawala kami, di ba? Kasi permanent license na, di ba? Pero, we keep on recruiting people. To 2022, I have 280 manpower. 2023, we have 500 plus manpower ending. Tapos, currently, we have 600 manpower. Okay? So, siyempre, nagagapuhan na kayo sa akin. Grabe talaga si BM Rapi. Di ba? Pero guys, no, share ko sa inyo ano nangyari. Ano ba ProLife UK business model? Di ba? So, in selling, you earn up to 45% commission. And then in recruitment, earn up to 10% overrides, no, dun sa mga AUM. Pero guys, kapag ka nagmamanage ka na, did you know that you can actually earn 60% override? Di ba? So, ako yung tinitingnan ko, 60%. Kasi ang alam ko lang 45% paa, di ba? Pag 60%, parang gusto kong puntahan. Parang ganun, ano? So, moving on, diba? Productivity management, kailangan alam na alam to ng mga managers. Kasi sobrang ganda ng, ito guys, ang goal ko dito. Number 1, ma-appreciate nyo kung gaano katindi yung negosyong nasa harapan mo. Diba? Kasi yung minsan, nandito ka na eh. Tapos hindi mo na re-recognize na yung negosyo na meron ka, yung agent's code na meron ka, ay isang paraan para makapunta ka dun sa mga pangarap mo. Para maging satisfied ka sa buhay. Kaso kung ano-ano ginagawa natin eh. Side business, di ba? Yung mga, meron akong sinabihan, sabi, UM, gusto ko talaga mag-UM, ganito. Tapos, ano ginagawa mo? Tapos, chinek ko, may side business, alam mo kung ano? Basta, parang gumagawa siya ng mga tinapay ng mga kung ano-ano na bilib. Sabi ko, tanong ko lang, magkano yung ticket? May kikita ka ba ng 16,000 in a day? Sabi niya, pwede naman, pero sobrang daming ano nun, gagawin, ganyan. Sabi ko, paano ka sobrang dami? Talagang sobrang dami kong bibilin, sobrang dami kong lulituin, sabi ko, di, pangat na itsura mo na after. Sabi, ganun talaga ganyan. Sabi ko, pag nagbenta ka ng isang 36K pa, kumita ka ng 16K, isang oras lang yun. Sabi mo sa katabi mo, ganun pala. Na-compare nyo ba? Diba? So ako, dapat, conscious ka sa spend time na nilalagay mo sa pro. So, ganito pala, ganito yung negosyo mo eh. Ba't di mo pinapanahonan? Yun lang yung problema, guys. Kung gaano kadami yung nilalagay mo sa pro, ibig sabihin, obsessed ka dito. You will never be successful in anything unless it becomes your obsession. Ano ibig sabihin ng obsession? It consumes your thoughts and your time. Diba? Yung hindi ka nakakatulog. Kasi kung himbing-himbing ng tulog mo, alas 10 pa lang tulog ka na, alas 12 pa lang yung safety. Tapos gusto mo maging successful, uwi. Diba? Gigigil ako. Tapos, categorize your work daily as to sales, recruitment, after sales, admin, coaching, personal development, self-love. Kung meron mo self-love, kung hindi ka pa mayaman, kontihan mo lang. Yung iba kasi reward lang, deserve ko to. Ang baba ng production nyo sa team.
300K ka lang, tapos papamassage ka. Tama ba? Dapat ilugar mo yon, no? So, you can create your calendar of activities and take note of the important matters. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw yung topic dito. Diba? Diba? So, know your priorities, no? So, ito guys, para matulungan ko kayo, okay, may papakita ko sa inyo. Ito. Ayan. So, ito, maganda din to, no? You take a snapshot of it. I-categorize mo, ito, 4 quadrant of time management. Ito guys, hindi kailangan ng rocket science dito para ma-identify mo to. Diba? Ako guys, hindi ako detail-oriented na tao. No, hindi ako mag-back down sa details. I delegate that all the time. Gusto ko bottom line. No, I don't do that or I delegate that kasi hindi ako detail-oriented. Ito, hindi kailangan ng rocket science. Ano yung mga bagay na urgent and important sa'yo? Diba? Yung pagre-recruit. Diba? Yung pagre-recruit, urgent yun, important yun. Diba? May gusto, nasa process tas hindi mo kinukulit. Nakikita nyo? Meron kang rookie, diba? Dapat ma-develop mo yun, maging core leader yun. Diba? Dapat inaayos mo yun. Meron ka ng may potential, nakita mo, meron may potential sa team mo. Naggagawa ka ba ng effort? Para yung may potential na yun, maging isang core leader at maging mag-build ng business together with you. Are you doing that? Or kung ano-ano lang? Atin tayo Taylor Swift. Diba? So, my gosh, no? So, ano yun? Pag merong mga ganun, do it now. Kailangan gagawin mo na yun lagi. Diba? So, minsan kasi, hindi naman tayo pare-parehas ng urgent and important eh. Maaaring sa'yo urgent and important, sa akin hindi eh. Pero guys, pipiliin mo kung ano yung nandyan. Does it add value to you? Does it add value to others? Does it add value to your business? Yun dapat yun nandyan. Yung not urgent, no? Pero important, do it later. O, tingnan mo muna, gagawin mo, bakit gagawin mo yan? May gagawin ka pa ngayon. Huwag muna yan, di ba? Tapos, yung mga not important, tapos urgent siya, yung mga ganyan, anong ginagawa dyan? Dinidelegate yan. Like, ganito lang, unit managers, negosyante ka. Huwag kang magwawalis. Huwag kang maghugas ng plato. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo. Kasi hindi nyo dapat ginagawa yan. Somebody must do that for you. Di ba? Kung wala kang helper, kausapin mo nanay mo. Tama? Hindi nagdenegosyo ka eh. Kausapin mo yung kapatid mo, yung pamangkin mo, halika nga dito, alam mo, si ate may ginagawa. So simula ngayon, ikaw na maghugas ng plato everyday ha. Hindi na ako. Okay? Huwag kang mag-alala, pag kumita ako, may override ka. O ganyanan mo. Diba? Dapat hindi na ikaw gumagawa. Na-realize ko yun eh, yung AUM dami ko manpower, nagtatapon ko ng basura. Tapos parang, ang bira, mga 15 minutes din yun ah. Diba? Tapos napagod ka pa. So wala ka ng energy para gawin yung iba. Tama ba? Eh sana na kumausap ka na ng 3 agents, tagpa 5 minutes. Gets nyo? So yung mga ganun, delegate nyo yun. Diba? So yung not important, not urgent, yan. Pag-uubos ng Netflix series, paglalaro ng Mobile Legends. Guys, diba gusto mong lumaki, umayos yung buhay mo, tanggalin mo muna yan. Saka na yan. Tama, pag lumakas ka na, minsan ganun, I have this core leader, sabi sa kanya, ano ba ang goal mo? Gusto ko maging ano ngayon, ganito, ang dami yung goal. Sabi ko, paano ba ang work mo? Paano araw-araw mo full time? Umaga daw, 4 hours daw, mag-ML siya. 4 hours per day. Sabi ko, gabi mo, anong level ka na? Ganito na ako, nagyabang pa, no? Diba? Parang, deep inside, Sabi ko sa kanya, gusto mong maging malupit, pero ganito yung ginagawa mo, champion ka sa virtual reality. Pagdating sa buhay, wala kang pera. Diba? Magpapamilya ka na, diba? Ba't din yung ginagawa mo? Ayusin mo, on your 20s, build your life para pag 30 ka na, chill-chill ka na lang. Ngayon hindi pa eh. Diba? Sometimes, you have to sacrifice present pleasure to gain your future promise. Kasi may future eh. Teka muna. You beat your body and make it your slave. Huwag muna ganyan. Kasi, sa totoo lang, sinasabi kanina ni SD, grabe, mahalaga yung mga yun eh. At sa yung malupit, alam nila yun. Ang problema lang, di mo ginagawa. Kasi ang dami mong ginagawang priority. Tama ba? So, next. Now, again, perspective natin, money is, selling is money today, recruitment is money tomorrow, and agency building is money forevermore. So, eto guys, gusto ko ma-appreciate nyo all the more. Diba? Yung income na meron kayo. JUM, can you raise your feet? JUM. Meron ba? Ilan? Meron. JUM guys, income nyo, 20% override sa lahat ng direct, tapos 10% override on indirects. Kung ngayong taon, bebenta kayo ng 10 million yung team mo, kikita ka ng, sa direct mo ito, no? For 50,000, tapos ito, ang mga inisip ko kung 2020 may JUM na, yaman ko sana, no?
Ang dami ng manpower. Wala ako nag-JFW, ako nag-mentoring, ako nag-coaching. Pagod na pagod ako. Pagod! As in talagang pagod talaga. Tapos feeling ko, at the end of the year, no, underpaid ako. As in underpaid. Kasi ito may JUM kayo. Maximize nyo yan. Hindi nyo napapansin, no? Pwede kang kumita ng 55,000 per month. Maximize nyo. Dapat laging may nadadagdag na recruit. Yung recruit gumagaling. May nade-develop ka na bagong leader na mapopromote. Ganun, continuous lagi yung nangyayari. Hindi natatapos, no? So, moving on, ito naman, no? Preparation to UM sheet. Mga JUM para sa inyo to. Budget allotment at least 200K to 250K. Hindi ka pwede ma-promote nang wala kang pera. Ano gagawin mo doon? Magpapakyut ka. Guys, benta kayo. Hindi, kailangan mo talagang may pera ka. Magpapadulas ka ng incentive. Na-excite ka ba sa pro nang wala incentive? Wala, di ba? Ito may Pacman. Di ba na-excite tayo? Kasi incentive yun. Ganun din sa direct team mo. Ang pinakamabilis nila dapat makuha na pera, yung unit incentive. Importante merong ganun. But di ba, hindi ka nagpapa-unit incentive, dapat meron agad. Di ba? So, at least 200K to 250K budget, lalo na kapag bagong UM ka. Pag nakuha na nila yung drive, okay na sila. Tapos yun, medyo bawas-bawasan mo na, iba-ibahin mo na. Pero pag nag-start ka pa lang, bomba dapat ang incentive mo. Naalala ko noon, first month as a unit manager, kalahati na nga lang yun. Kasi kalahati na yung na-promote ako. Alam mo, ang unit incentive ko first month, 27,000. First month. Aray, di ba? Yung pumasok lang sa akin na production, 300K lang. Pero yung nilabas ko, magkano? 27,000. But you know what? Kumain kami sa mamahaling restaurant, yung mga nakatapos ng challenge, tapos nagbigay-bigay ako ng incentive. The following month, benta namin 3.5 million. Bawi ba? Oo naman. Di ba? At during that time, ang activation nun, okay, walang percentage kung ilan yung activated agent mo. Ang activated agent ko nun, 62. Wow. Times 4,000. Magbilang pa, di ba? 27K, ano pa? Di ba? Tabi, o di ba? Ganun yun. Di ba? Mindset. Dapat yung mindset mo guys, entrepreneurial ka talaga. Willing kang maglagay at maglabas ng pera. Tandaan nyo, yung income nyo, hindi para kakainin lahat yan. Yung iba dyan, kakainin mo, yung iba isi-save mo, yung iba i-invest mo ulit sa negosyo mo. Hindi kung saan-saan ha. Huwag ka muna bibili ng bahay. Kita mo pa lang 100K, huwag ka muna bumili ng bahay niyan. Ako, bumili kami ng bahay nung March lang. 18 million, 3 years to pay. Kaya eh. Pero ngayon wag muna. This is not the best time to buy properties kapag hindi pa ganun kalaking income mo. Lahat ng pera, ilalagay sa negosyo, pakakaugan mo sa negosyo. Lagay mo ng lagay. Tapos after nun, pag branch manager ka na, kaya mo nang bilhin kahit sino. Oh, diba? Skills. How about technical and soft skills to manage? Oh guys, ito guys, very important, na gumagaling kayo. No? When I was first year in pro, hindi naman ako ganito. Talagang I spend time making myself better. Hindi lang ako, di ba? Kunyari may training, hindi lang yun yung, di ba? Inaasahan ko para mag-grow ako. You must be self-development addict. Di ba? Kunyari, anong oras ka gumigising? Di ba? Ngayon, may meeting kayo. Di ba? Anong oras meeting? Alas 9. Dapat ang gising mo, alas 6, tapos meron kang 30 minutes time, nakikinig ka ng podcast, nagbabasa ka ng libro, no one will do that for you. Para one step ahead ka sa iba. Diba? Ayun, maraming UMs, di naman nagbabasa ng libro eh. Bumaya ka sa amin, part of 7%, nagbabasa kami ng books. That makes the difference. Kasi meron kang guidance, meron kang insight, wisdom na hindi nakikita ng iba. Kapag nagbabasa ka ng libro, nakikinig ka ng mga podcast na ganyan. Okay? So, next thing, core leaders, select trusted core to build your team. Very important yan. JUMs, hindi kapag UM ka na, nagbibuild ka ng core. Importante JUM ka pa lang, or AUM ka pa lang, meron ka ng mga people na napagkakatiwalaan mo, exactly just like you. Ano ibig sabihin ng core development? Meron kang mga teammates. You have to make sure that one day, these people will going to walk the same world you're walking right now. Kung ano yung mundo mo, nagiging mundo na nila. Diba, mga busy sila sa mga work nila na hindi man nagpapayaman sa kanila. Diba, CPAs, engineers, and so on. Dapat dumating sa point na kung ano yung mahal mo, yun yung mahal nila. Kung ano yung nagmamatter sa'yo, yun yung magmamatter sa kanila. Yun yung ibig sabihin nun. Kapag kasi yung mga tao caught by the vision, di mo kailangan, minsan di na kailangan incentive yun, magre-recruit yun all by himself. Tama ba? So yun yung kailangan, baka doon tayo nag-uulang. Okay, na mag-develop ng mga bagong core leader. Character and attitude, build or improve your character first before building your team. Alam nyo, very important yan.
as a leader, kailangan nararamdaman ng mga tao na lagi yung kapakanan ng mga tao mo yung nararamdaman nila na inuuna mo. Because kahit, di ba, kahit anong rara mo, kahit anong sabi mo, kahit anong ganda, but you have to realize that people don't care how much you know until they know how much you care. Kaya kailangan maayos yung attitude natin towards them. Kasi hindi tatanggi yan. Punta ka ng meeting face to face, hindi tatanggi yan kapag nabigyan mo ng maganda. Naservan mo, naayos mo, natulungan mo, hindi tatanggi yan. Yun yung goal natin. Dapat walang makakatanggi sa akin. Di ba? Uy, si UN, irresistible. Di ba? Kahit naman, di ako mapasok sa office para sa kanya. Dapat mga ganun. Dapat ganun ka. Pag hindi ka ganun, wala. Wala ka. Dapat ganun, best, no? So, moving on, ito pa, culture building. Your best example is the best gift that you can give to your recruits. Diba? Follower ka sa leader mo, maingay ka sa group chat. Diba? Tapos tamay-may sa group chat, di pwede yun. Sa amin, di pwede yun. Gusto mo ma-demote? O bakit di kita nakikita sa group chat? Ay, sorry po. Diba? So, dapat, ako pag kasi isang araw, hindi kita nakita dun sa loop, di pwede yun. ka. So, ang team mo, ang tawag ko na team tulala. Uy, kamusta na yung team tulala? Tulala pa rin ba? Kasi tulala yung nila eh. Kasi ganun yan guys, you can never give what you do not have. Gusto mo ba ng mga teammates na hindi nagre-respond? O dapat ikaw, nagre-respond ka. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw na naman yung target. Gets? Oh, moving on, ayan. override. Ito guys, gusto ko mga JUM mag-level up kayo. Kung magle-level, wag lang kayo magpa-promote. Dapat lampas kayo sa parameters. Ako lagi ko sinasabi, gusto mo ma-promote? You will never be promoted unless you are overqualified from your present position. Dapat pag mapapromote ka na, hindi ka na kaya ng posisyon, hindi ko na kaya dyan. Di ba? AUM, hindi ko na kaya. Luluwa ka na lang niya. Di ba? Dapat ganun. Hindi yung sakto ka lang, uy, buti na lang nakapasok. Eh, di mahihirapan ka. Kasi doon ka lang magbibuild, doon ka lang maghahabol eh. Tama ba? Dapat pag nakapasok ka na doon, malupitan ka na. Hindi pong lampas ka na sa lahat. Are you getting this? Yeah. So you have to be intentional doing that. Pag ikaw, di ba, let's say for example, you're doing 5 million, no, as a unit manager, ang income mo, nadadagdag sa'yo every month, 31,000. Meron bang ganung trabaho? Every month, uy, meron daw tayo, sabi ng boss sa company, may additional 30k daw tayo this month. Tapos di ba, nanagdagan kayo, the following month, uy, may increase na naman tayo na 30k per month. May ganun ba? Guys, ganito lang yan, sa UM-Shake nangyayari yun. Di ba? Gusto mo mag-grow yung income mo, 30k per month, ito yung gawin mo. So, it will going to happen if you're going to spin off strong. No, dapat AUM ka pa lang, yung pinakamatinding production, ipapasok mo sa current unit manager mo. Hindi ka pa naka-experience ng 5M, let's do this year. This month, di ba? Let's do this. Kasi ikaw yung gagawa ng maraming effort to do that. Kasi guys, nung AUM kami, ang production namin umaabot na 2.8 million. Sa sub-team ko yun Kaya si Rodel, wow, galing. Ganun-ganun siya. Nasa unit manager, no? So, tuwan-tuwa. And very, respect ko sa kay Rodel na lagi ko siyang tutulungan. Diba? So ngayon, don't miss out. No? Pag may 100 manpower ka, guys, yung pinapakita ko sa inyo, syempre, manpower mo, 30, 40, hindi kasi ako ganyan eh. Pinapakita ko sa inyo, parang, di ba, ma-open yung mind mo na mayroong ganitong negosyo. Di ba? At yung potential nasa iyo eh. Future form mo to. Na kailangan ganyan yung numbers mo. Sabihin natin, 50 yung nagbenta dun sa 100. Eh di may 150,000 per month ka. Activation machine. Bukod pa yan dun sa sinabi ko kanina. Sa'yo yan, di ba? Yung 150k per month ako. Kahit anong incentive po, sige, kumain tayo, 50 mil, uubusin natin ngayong buwan. Kasi may 150k naman ako. Tama ba? So ako guys, ganyan ako mag-isip talaga. As in, every month, talagang tinitingnan ko, ilang pa kulang. May kulang pang isa, tapos tatawagan ko, anong gagawin natin para makabenta ka? Para tulungan kita, ako chichika, ikaw chicheke. Ganun na yung usapan, di ba? Di ba? JFW. Ganun yung term. Kasi masyado kayong formal eh. Kaya ayaw nila sa inyo eh. So, moving on. Ito pa, no? Yung pinaka-gusto ko, paborito ko talaga, no? Enhanced growth bonus. Ang ganda nito, alam niyo ba? Dapat ang income mo dito, 300,000 per quarter. Kasi sabi ni Pru, di ba kunyari, itong quarter na to, lahat ng UM, lalagyan ko na ng 300,000 sa ulo, isa-isa. Binudget na ni Pru eh. Tapos ikaw, di ba, itatapon mo sa basurahan kasi hindi ka magtatrabaho. Di ba, dapat ang goal mo, every month, 3 million per month yung team mo.
No? Ganyan dapat minimum para meron kang 300,000 per month. Uy, parang grabe naman UM pala 1 million per month yung income. Posible ba yun? Oo. Diba? Kailangan lang malakas yung team mo. Para pag nag-branch manager ka, tuloy-tuloy na yun. Sabi ko, uy, tama na, tama na. Diba? Diba? Tama na. Diba? Masarap ng ganun, diba? So, eto guys, eto, baka hindi nyo alam. Pag unit manager ka na, okay, tapos nag-spin-off ka ng another unit manager, ito talaga yung talagang passive income. Hindi ka na nagpapa-incentive, hindi na ikaw nagmo-motivate, hindi na ikaw yung, diba, hindi na ikaw yung nagmambobola, uy, galing-galing mo, wala ka nang ginagawa na yan. Diba? Pero ito yun guys, meron kang 12.5% override without doing anything. But, go Team Cat, o asawa ko pa yun. Diba? Go Team Darwin, o ganun-ganun lang, o tapos bumibenta sila ng ganun, tapos bumapasok yung 12.5%. Diba? Meron kang 20K per month, parang meron condo sa Makati. Diba? Pasok ng pasok, ito, walang maintenance yan. Wala kang biniling furniture. Diba? Pag nagkasakit yan, papagamot niya sarili niya. Tama ba? Yes! Hindi ko alam niyo, dapat makita niyo ng ganyan. Pag hindi mo naiintindihan na ganyan yung negosyo mo, hindi mo gagalingan eh. Diba? Iba magaling, pero hindi talaga mina-maximize eh. Kasi kulang sa understanding. Ganyan guys, no? Eh, may papakita pa akong malupit. Pag branch manager ka, baka di na kayo makatulog ha. Pag BM ka guys, no? 45% yung direct mo. Yung direct unit mo, 45% yun. Diba? Tapos yung lahat, ang mga ibang units, 20%. Wala mangungutang sa BM sa. Okay. Kunyari nagbenta sila ng 20 million. Say pa para madali, no? O sige, ang income niya guys na dadagdag sa kanya every month, 175,000 eh. Guys, every month, 175 na dadagdag. Kung kunyari, 800K per month ako, naka 20 million kami, plus 175K, o pak, plus 175K, pak. Ganun yung nangyayari. Guys, pag branch manager ka, kaya ako, sabi ko, nung ako ay AUM, dapat mag-branch manager ako. Kasi kada lakad pala ng BM, kumikita na ng kinikita ko eh. Di ba nakakagigil yun? Parang mas magandang lalaki pa ako dito, di ba parang pwedeng ganito lang. Alam niyo minsan kung di kayo na-inspire, kasi di ba yung iba parang di ako na-inspire. May mga ganun ba? Minsan parang, di ba nakaka-inspire naman, pero di ka na-inspire. Di ba minsan ganun ka nakakagigil ka? Minsan yung mga taong ganun eh, no? Yung mga tao na ini-inspire mo, tapos di ma-inspire, hindi totoo may mga ganun naman, minsan ganun ako eh. Pero ito baka mag-work, yung desperation. Hindi ka ma-inspire, o sige, desperate ka na. Di ba? Parang, di pwedeng ganito! Hindi, minsan kailangan mo yun. Navigate your anger. Actually, anger is good. Yung tipong, ang mahirap, sinabi, bata pa to ah. Bakit siya kumikita na, di ba? Parang yung income nito, 5 times ng income ko ah. Di ba? Nakabili ng bahay, gano'n, tapos ako ganito lang. Hindi pwede yun, dapat gano'n. Oh, nagko-commute lang ako, hindi pwede to. Di ba? Wala akong pambahid ng aircon na bumili ako kasi di ba pag summer na, iinit na daw. Bumili ako ng floor mounted na aircon. Sabi ng pagpasok ng nanay ko, sa bangko to, di ba? Ba't nandito sa bahay nyo? Sabi ko, ma-afford ng anak mo yan. O, di ba? Eh, ikaw, di ba, parang, di ba, minsan, pagpasok ng proofing, bayad ka ng mga bills, no? Tapos nabayaran mo na lahat ng bills, ay, salamat na bayaran na. Ay, ubus na daw yung gasol. Sabi ko. Ba? Dapat lumampas pag branch manager ka, wala naman, parang, ano ba bang mahirap? Parang gano'n eh. Kasi pag branch manager, minimum talaga 1 million per month eh. Nakita mo sarili mo 1 million per month ka. Diba? More pa. Kasi madam, kala ko nga 5 million per month na to eh. Fresh na fresh eh. Diba? I have something for you guys. Okay? Pag nag-general agency kayo, no? Pag nag-build ka ng sarili mong office, kasi pwedeng tied ka, pwede rin general agency ka. So, wala namang mali doon. Pero guys, pwede rin piliin mo tong general kasi additional negosyo yan. No? So, magtatayo ka ng office, ikaw yung president and CEO ng company mo. Eh, di ba, minsan title-oriented tayo mga Pinoy, di ba? Mahalaga sa atin yun. Ang sarap nun. Tapos, sa iyong office, kahit anong gawin mo dun. Isa nga, guys, punta tayo office, video okay tayo. Video okay lang kami. Dancing Queen! Ganun kami. Ang saya, di ba? Tapos, ngayon, ang general agency override, 25% ng APE. Meron ka ng override as BM, tapos meron ka pang ganito.
Diba? Imaginein mo yan. Noong December, nag-payout kami. Diba? Investment ko sa agency ko, 3 million, diba? So, imaginein mo yan, ha? Naka 100% isang taon. Every year, diba? Or every 6 months, meron kang 3 million na re-receive. On top of your commission. Diba? Sino kaya mag-dancing queen noon, diba? Ang saya, diba? Ay, bakit hindi mo gagawin? Kasi dati nakita ko na yun, nung agent ako, yung, atag dito, yung sila, Oslia nun eh. Tapos umattend lang ako, kaka-full time ko lang. So, pwede pala maging CEO dito ng ganun-ganun lang. Eh, syempre, bring it on, puntahan natin yan. Diba? So, ano pa guys, no? Yung gusto kong makita nyo. Guys, nakikita nyo na sobrang ganda ng negosyo natin. Yes! So, dapat ma-appreciate nyo yan. Ay, ayaw nyo mag-yes. Yes! Yeah. So, recruit like crazy until you recruit. Okay? The crazy business builders. Kailangan mag-recruit ka, no? So, sources of recruits natin, guys. Okay? Ito, closest friends. Kung meron ka mga closest friends, dapat nalista mo na lahat yun. Tapos ang tanong, in-approach mo na ba? O, ang sabi mo, yes. Pangalawa, kinulit mo na ba? Kasi guys, yung mga nire-recruit ko dati, yung iba, 2019 ko in-approach, nakuha sila 2022. Siya yung top agent ko ngayon at mag-unit manager na. Diba? Tapos meron din ako in-approach, 2018 pa. Tapos na-code din siya guys, alam nyo kailan, 2021. Tapos ngayon, siya din mag-unit manager na. Kaya dapat guys, no, kulitin nyo sila, tanim kayo ng tanim, no, everyday dapat ginagawa siya. Closest friends, siblings, cousins, churchmates, no? Workmates, classmates, orgmates, clients. Lahat yan guys, dapat tinadaanan nyo. Nagpo-prospecting ka din ng recruitment, hindi lang ng client. Ganyan, no? Lalo na kapag unit manager ka na, less na yung benta. Ang focus mo na, mag-build ng team. Okay? Para sila yung magbebenta for you. Okay? So moving on, sa cold market naman, FB Messenger, no? Ginagawa nyo ba yan, no? Everyday nag-add kayo ng 20 people, no? Na mga pwedeng recruitin. FB groups, no? Punta kayo sa mga FB groups, tapos doon everyday magpo-post lang kayo. Number game siya. No? FB ads, FB boosting, pwede nyo gawin. Marami nang gumagawa nito. LinkedIn, no? May LinkedIn account ka na. Kung wala pa, naku besh, ba't wala pa? Di ba that meron? Di ba? Joiners trip, no? Kunyari single ko kaya may jowa ka. Punta kayo sa mga joiners. Yung mga chipipay lang, di ba? 2,000 lang. Tapos may ano na, sama-sama kayo sa ganun. Tapos yung mga nandun, re-recruitin mo. Di ba? Ang dami pwedeng gawin eh. Kasi di ba, hirap po talaga ako mag-recruit. Ang totoo, naniwala ka lang na hirap ka. Kasi ito yung katotohanan eh. Listen to this. Recruitment, hindi mahirap yan. Matrabaho lang. So kung hindi nagagawa, ibig sabihin tamad. Diba? Matrabaho lang talaga siya guys. Pero pag nandun ka na, parang kumakain ka na lang nga din eh. Pag nagre-recruit ka na, iti-table top mo, mako-convert mo, mag-ICE exam. Iti-table top mo, ayaw pa, okay. O hahanap ako ng iba. Ito, mag-ICE exam. Tapos hanggang sa dumami na siya. Gets? Kasi mahirap lang siya sa simula. Lagi ko sinasabi sa mga rules, guys, mahirap lang sa simula. Pag nakuha mo na yung pinaka, di ba, diskarte mo, tapos meron na rin mga taong nagre-recruit under sa'yo, guys, sobrang sarap ng buhay. Tama? So, no, ayun, no, ano pa yung gusto ko sabihin? Again, recruit like crazy until mahanap mo yung mga crazy business builders. Ito yung subteam ko noong 2019, konti-konti, di ba? Pero who would have thought that that person who recruited these few people become 600 plus manpower? No? Do not despise those small beginnings. Na nag-recruit ka ng isa, yung isa na yon, give mo yung best mo para gumaling siya. Laging ganun guys. One step at a time, no? So, noong 2020, when I was an AUM, so, rookie development, ginagawa ko na siya. Yung rookie, dapat merong mga nakakakot ng vision ng maaga, mag-RHC, tas mag-full time. Yun yung goal. Pag meron ako, RHC full time. Para maging UM. Ganun dapat yung goal. Diba? Business sustainability, kapag meron kang rookie, yung rookie nagiging core, nagbibuild ng business. Huwag kayong dumepende sa mga matatagal na. Kasi matatagal na, kunat-kunat na, di ba? Ayaw na mag-recruit, kahit anong sabi mo, kwento mo sa pagong, gumaganon-ganon lang, di ba? Kaya mo na yung mga ganon, di ba? Focus ka, mag-recruit ka ulit, baka galing sa iba yung magbibuild ng team together with you. So, kasi ang problema kasi natin, we stick to those people na hindi na tama na nandun ka lang. Di ba minsan, patay na eh. Buhay ka ng buhay, do not raise the dead. Ayaw mo na sila, tapos find those people who are going to make you alive again. Kasi ang sarap na meron ka nakakita, tapos yung nakita mong tao, yung tutulungan ka talaga para mag-build ng business with you. I've experienced that many times. Tapos yung iba umalis, okay lang yun. Because my destiny is never tied to somebody that left. Yung tandhana natin, hindi nakasalalay sa mga taong iiwanan lang tayo.
Char. No? So, personal selling, direct recruitment, and building recruitment culture. This is for JUMs. JUMs, this is the thing that you do. Okay? Dapat nagbi-build ka ng recruitment culture on your team. So, dapat nirarara mo yun. Pinicturean mo ako dito sa harap. Guys, this is BM Rafi. Gwapo, no? Alam niyo ba guys, nag-start siya, ganito lang, ganito lang. Dapat nagkukwento ka. Story sells. Tama. Ako lagi kong ginagawa yan. AUM pa lang ako. I always tell story. Okay? Si Marco, sila Sir Migs, kinukwento ko yung mga life nila. Kasi somebody should relate. Kasi minsan kung ano-ano sinasabi natin, kwento ka. Story talaga nakakabenta. Okay? So, moving on. 2021, no, when I was first year unit manager, ang focus ko guys, core leader development. Sa mga nag-UM, huwag kayong magre-retire. Yung iba kasi, UM na ako, retire na ako, woohoo! Hindi ganun. Pag nag-UM ka, the more na meron kang mas potential, lahat ng nangyayari sa team mo, may nakabenta, may nakarecruit, lahat yun, didiretso sa bulsa mo. Gets mo? So dapat, dadamihan mo yung nangyayari na activity. So, the only way, kasi kunyari, ikaw, nakakapag-mentoring ka, tama? Nakakapag-coaching ka, nakakabenta ka, di ba? Nakakabenta ka, nakakapag-GFW ka. Di ba? So, yung ginagawa mo, ang goal, para maraming productivity na mangyari, production na mangyari, dapat merong taong nagiging kamukha mo. Tignan mo yung katabi mo, hindi mo kamukha yan. Ganun guys, ganun ang nangyayari dapat. UM ka, busy ka dapat mag-develop ng core leader. You have to make sure that these people see the vision exactly the way you see it. That's what you do there. Lumalakad sila, the same path na nilalakaran mo para hindi ka nahihirapan. Alam nyo guys, pag successfully nakapag-build ka ng core leaders, ang mangyayari sa'yo niyan guys, hindi ka pagod na pagod, pero sobrang daming nangyayari. Kasi yun yung Pareto principle ng negosyo natin, core leader development. Kasi yung iba, nakikita mo, sobrang busy niya naman. Sobrang dami niyang ginagawa, pero ba't ganun? Walang production. Kasi mali. Diba? 20% will take care 80% of the result. So, as unit managers, give your best to the best. Hindi lahat gagawin mo. Diba? Yung iba, didelegate mo na lang. Yung iba, hindi mo na lang talaga gagawin. Pero may mga bagay na dapat doon mo binubuhos yung sarili mo. And it's all about developing the people. Again, we build the people, and the people builds the business for us. Kagaya ng sinabi ni SD. So yun talaga yung ginagawa mo. Pag nag-fail kang gawin yun, alam mo, yung negosyo mo mamamatay lang yan. Diba? Kasi bakit? Yung dinevelop mo, siya nagagawa nun. Siya mag-GFW. Diba? Siya magre-recruit. Siya mag-mentoring coaching sa mga taong nasa ilalim niya. Pag nangyayari, imaginein mo, 10 ganun yung gumagawa. Sabi ko nga, no, yung napromote ako yung, di ba, pagod na pagod ako ng 2020. Yung napromote ako yung UM, sabi ko, di ba, yung unit meeting namin, nagawa na nila, may speaker na, sabi, guys, bigyan na naman ako trabaho. Sabi sa akin ni SD, in interview ko, BM, sabi mo, sobrang dami mo power, baka wala ka ng time sa ano mo niyan, kasi ang dami mo makakausap. Sabi ko, SD, naghanap ako part-time job eh. Tapos production namin, 4 million, 5 million per month. Alam niyo kung bakit? It's in leader development. Diba? Tama ba? Sabihin mo sa katabi mo, it's in leader development. It's a leader development. Direct recruitment, no? Building recruitment culture, developing new leaders, and working closely with other leaders. Ito wag mawawala, guys. Hindi porket UM na kayo, hindi na kayo magpapamentor. Ako nga, branch manager na ako, nagpapamentor pa ako eh. Nagtatanong-tanong ako, uy, paano yung ginawa yun? Dami nyo recruit. Uy, paano yun? Lahat, no? Dapat ginagawa mo yun. Lagi ka na magpapamentor. Kasi minsan, no, kaya ayaw natin magpamentor kasi ayaw natin makorek. Ayaw natin malaman ng iba na may mali tayo sa ginagawa natin. But the only way for you to get right, no, is to allow somebody to speak over your life. No? At healthy yun pag ganun yung ginagawa mo. Kasi tandaan mo na hindi ikaw yung laging tama. Ako as leader, alam ko na hindi ako laging tama. Kaya kailangan ko yung wisdom ng ibang tao. Okay? Especially those performing leaders. No? So, moving on, 2022, no? Preparation for my general agency, second year unit manager. So, bumili kami ng building, no? So, joke lang. So, paganyan-ganyan pa, no? So, I become general agency and branch manager in 4 years. Diba? And of course, guys, it can also happen to you. So, moving on, ano pa yung gusto ko i-share sa inyo? Ayan. So, nung 2023, yung nag-branch manager ako, ayan. Noong 2023 guys, yung nag-branch manager ako, sobrang nag-iba talaga yung life. No? Like, sabi ko, Lord, thank you kasi nag-branch manager ako, na-experience ko lahat ng kakaiba sa mundo.
Kasi sobrang layo ng buhay namin dati guys. Alam mo, pito kami magkakapatid, ako yung pinakabunso. Kasi sobrang hirap ng life namin. Yung tatay ko walang trabaho, lasinggero. Yung nanay ko, kobrador ng wedding. Isa hanggang 2 beses lang kami nakakain sa isang araw. May mga moments, yung pagkain, di ba kanin, ulam namin, tubig, asin. Hindi nyo na-experience yun? Tapos minsan, kanin, tapos bubuhusan lang ng kape. Yun na yun. Pero Starbucks, hindi, joke lang. Yun na yun. Sabi ko, grabe yung buhay dati. And I don't want this life na ma-experience ng mga magiging anak ko. That's why I fought for my destiny. So 2023, ano yun, parang, hindi na siya parang work. I serve God more, no, I give more time to my family, I give my time to my passion, and I'm doing the business, pero parang hindi na siya work. Ganun na lang guys. Ang maganda dito, pag na-build mo ng tama yung negosyo mo, step by step, the more na napopromote ka, the more na mas dumadali yung buhay. The more na mas gumagaan. Okay? So, moving on, medyo bumabagal tong clicker natin. So, productivity management natin, be conscious on your time spent in pro. Sinabi ko na ito kanina, no? So, ayan. So, business proposition, sell, recruit, and manage. So, ano yung manage? Alam niyo ba guys, yung manage, no? It's not about managing the people under you. It's all about leading people and managing yourself. Kasi most of the time, ang kailangan talaga i-manage, sarili natin eh. Diba? Kunyari, na-down ka. Pag na-down ka, o kaya naging emotional ka, diba? O kaya minsan may ginagawa kang iba na dapat di mo ginagawa, napupunta ka sa mga mali-maling bagay kung saan mo nahampas yung mga schedule at katawan mo. Minsan yung mga ganun, kailangan mo i-manage yun. Diba? Yung emotion mo, kunyari parang nagiging reklamador ka na, dapat na-manage mo yun eh. Nakakabalik ka. Kasi when the moment na naging negative ka, that's the moment na bababa lahat. Kasi everything rises and falls in leadership. You have to understand that. You have to manage yourself. Okay? So, moving on. Tips on recruitment, konti lang. Focus on it, master career pitch, recruit everyone, and lifestyle branding. Yung sinasabi kong recruit everyone guys, dapat dumating sa punto na magbabago na yung tibok ng puso mo. Diba ngayon, dapat dumating yung point na parang, diba, recruit, gano'n na, recruit. Ano ibig sabihin nun? Diba ako, guys, yung nalaman ko na kailangan ko mag-recruit, you know how crazy I am? Umattend ako ng mga events, so may kasalan, may ganyan. Uy, kamusta ka? Sino pa hindi agent ito? Bakit gano'n ka na? Diba? Yung kahit saan ka gusto mong mag-recruit ng tao. Yung kausap ng kliyente. Diba? Binibenta-bentahan mo, mamaya-maya, iniisip mo, ano kayang sasabihin mo dito para ma-recruit ko to? Ganun ka na ba? Kasi dapat maging ganun ka. Pag hindi ka ganun, wala kang ma-recruit. Kailangan mong mag-transform ng heartbeat. Tama ba? Anong tunog ng heartbeat natin? Recruit. Yan! Diba? So, syempre guys, yung mga nire-recruit nyo, importante, ina-activate natin yan. Ano yung sabihin na activation? Sa Tagalog, kumita ng pera. Diba? Kasi dami natin paliwanag, ganun lang yun. Pag pumasok, dapat kumita ng pera yan. Kasi it's one thing that you're good to in motivating people. You know what? Makaka-experience ka ng ganito, pag-earn ka 6 digit. It's good that you can motivate people, but it's another thing when they are proofinated. Motivated, proofinated. Guys, importante yun. Pag kumita ako ng pera, it means I will stay. Kasi most of the people, kaya sila nag-join, income talaga eh. Purpose. Kailangan ko pera. Diba? Ganun sila, no? So, dapat ginagawa natin yun. And of course, push to trainings, JUMs, responsibilidad mo to. Hindi na UM mo. Dapat pag meron kayong mga recruits under sa'yo, pag may training, dapat pinupush mo yan. Uy, best po tayo sa ganito. Malayo pa lang, sinasabi mo na, pinipm mo na, tinatawagan mo na. Kasi yung mga recruits mo, hindi umaten ng training, mawawala rin yan. Para hindi ka rin one-on-one ng one-on-one. Attend mo ng training. Dapat lagi sila nasa training, guys. Ako, ang goal ko lagi, 70% of my team dapat nasa training. Kasi hindi naman nangyayari 100%, hindi nangyayari lagi. Pero ako, goal ko, at least 70% nasa training dapat. Tama? Ayun. So, ayan. And of course, in terms of people development, balik tayo guys, ito mas maraming tinatakel kasi important talaga ito eh. Diba? Rookie to core agent. Yung mga rookies nyo, again, dapat nagiging core agent yan. Again, huwag kayo mag-stay dun sa mga matatagal na. Ang goal mo, hanap ka ng mga rookies, tapos mag-prospecting ka, sino pwede maging core dito? Kakausapin mo, gusto mo maging part ng core team ko? Tapos lagyan nyo ng premium. Pag core ng team mo, dapat pinapakain mo sa masarap, Jollibee. Pakainin mo sa restaurant, no? Kasi dapat may premium yung pagiging core leader.
Kasi guess what? Yung mga hindi nagre-recruit, hindi nagbebenta, mahihiya yan. Grabe si Mem, pinapakain ko sa ganito, wala naman akong benta. Pero kung leader ka eh. Yun yung premium na meron ka. Tapos may special incentive ka sa mga kunyari. O for core leaders and full-timers, pag naka 250k pa kayo this month, may libreng wardrobe. 4-5 lang naman yun eh. Papatahian pa sila. Alam niyo ba meron ganun? Sa akin, 5-5 na lang. So, rookie to core agent, no? So, dapat, nagiging core agent sila. Assignment nyo yan, guys. Dapat, meron kayong program, core leader development. No? Part-time to full-time, no? Dapat, nagagawa nyo yan. Core agent to unit manager. And guys, dapat, you have to be responsible sa development ng mga tao under your team. Kasi pag hindi na de-develop yung mga tao, nagiging liability sila. Nagiging reklamador yan, nagiging, di ba? As in, negative. Kaya dapat people development ang rara natin. Para yung mga tao, nag-grow sila, it's like building foundation in your team. Para yung mga problema sa ilalim, hindi na umaabot sa'yo, sila na yung sumasalag kasi na-develop mo sila. Yung values nila, yung vision nila, pareha sa'yo. So, wala nang makakataas. Lahat nasa baba pa lang nasusolve na nila. Yun yung power ng people development. Di ba? So, yan, vision casting, again, you have to make sure that people see the vision. Okay, the way you see it. Vision is seeing the future. Okay? So kung ano yung nakikita mo, dapat nakikita nila yon. Knowledge casting, kung ano alam mo, dapat alam nila. And you have to spend time with your people and teach them what you know. Okay yung ano, parang asumera na, alam na nila yan. Hindi ganun guys. Sit down with your people and teach them what you know. Mabagal? Maproseso? Yes, but slow is fast. Gawin mo yung mga bagay na yun, no? Kumalma ka lang, hindi agad po produce, sige. Pero as long as you're developing these people, guess what? It will going to give you long-term business succession. Okay? So, skills duplication. So, kung ano yung, di ba? Kung ano yung mga skill ka na. Kasi, lagi niyong tandaan, di ba? Somebody needs something you possess. May mga tao na hindi pa nila kaya yung mga kaya mo eh. Di ba? Magaling ka mag-speak, no? Magaling ka magsalita, magaling ka mag-present. Sit down with your people, turuan mo sila, and be patient with them. Paisa-isa, and you know what, yung mga taong pinapaisa-isa mo yun, dadami yan sila. Tapos yung ginawa, inad mong value sa kanila, imamultiply nila yung value sa iba. Ganun yung nangyayari guys sa people development. And that's business right there. So, and of course, character development, setting a good example. One of the characteristics na dapat taglay ng isang leader, eto, submission and obedience. Ano yun? Submission and obedience. Obedience doesn't require understanding. Yung iba kasi kailangan, alam mo yun, kailangan maintindihan muna nila lahat bago sila sumunod. Alam niyo, maling-mali yan. When you're under the authority, follow them. Even sometimes you don't feel like doing it. How I wish, sinabihan ako ni Marco, ni Ronel, bro, ano yun, ganito. Isang parang one time, hindi nasabi sa akin, ako pala yung host sa isang event, malang event yun. Tapos nalaman ko na, bukas na, gabi na yung sinabi sa akin. Pero, di ba, as ako, sabi ko, iisip ko, pag naging manager ako, magkakamali din ako ng gano'n eh. So ano dapat yung magiging respond ng tao sa ilalim ko pag nangyari to? Dapat, maayos pa rin. So ako, aayusin ko yung response ko ngayon. Ay, okay, BM. Aralin ko na lang yung ano. Sabi, pasensya na bro kasi ngayon. Hindi, okay lang BM. Okay lang kasi gano'n naman, nung nagkakamali tayo sometimes. Kasi minsan, ang tendency kasi, pag may mga maling nangyayari, tapos you look up to the leader, nagkamali, minsan, iba na yung ano mo, di ba? Yung pag ganito to, hindi pwedeng gano'n guys. Kasi tandaan mo, kung ano ginagawa mo sa leader mo, yun yung gagawin sa'yo ng mga teammates mo. Obedience doesn't require understanding. Follow ka lang kahit hindi mo naiintindihan. Alam mo dahil ganun ako, kung magkakamot, di ba, hindi ka naman, kumain ka ng tayo, hindi ka naman papaganunin eh. Nagigets mo ko? Alam mo kung ano yung morally right. Kung hindi naman siya, di ba, kung hindi naman siya makakapagbababa ng pagkatao mo, sumunod ka lang. Are you getting this? Kasi this is karma business. And ito even in the Bible, merong isang kasalanan na hindi pinapatawad guys. Hindi immorality, hindi drugs or what, hindi murder. Pwede kang pumatay, papatawarin ka ni Lord. Pero sa Pilipinas, di ko alam. But then, there's this one sin that the Bible don't forget. Ano yun? Rebellion. When somebody rebels against the authority, alam mo mangyayari, there will be somebody who's going to rebel against you. Under you. So kung ayaw mangyari yun, follow ka lang. Even sometimes you don't feel like doing it. And it will going to bring you more blessing into your life because God blesses those people who follow the authority. Yes? Yes! Okay. So setting a good example, because again, lagi ko sinasabi sa inyo, you will never give what you do not have.
Gusto mo magkaroon ng mababangis na teammates? Hindi mangyayari yan pag di ka mabangis. Tama ba? Ano yun? Diba? Yung leader nila tupa, tapos gusto mo maging puro lions yung mga ano mo? Hindi pwede yung gano'n. There's this what we call law of the lead, the first law sa 21 Irrefutable Laws of Leadership ni John Maxwell. Law of the lead, ibig sabihin, kung nasaan ka lang, kunyari level 7 yung leadership potential mo, walang makakapunta sa level 8 or 9, lahat sila nandito sa baba. At kung meron man papasok na level 8 or 9, it's either mawawala sila o magkaka-clash kayong dalawa. And the only way for you to lead those people, and in order for you to go to the number 9, level 9 leadership, you have to grow. Diba? When was the last time you take time to grow? Diba? Anong libro binasa mo? Pag hindi ka nagbabasa ng libro, anong gagawin pagkausap mo yung teammates mo? Ano sasabihin mo? What mama says? Kung ano sinabi sa'yo yung nanay mo? Alam mo, ano tayo, behave tayo, mabait tayo. Oh my goodness. No, if you want to, make a significant impact over your people, you have to realize that you have to develop yourself all the more and be intentional about it. Kasi hindi aksidente yun. Hindi aksidente na ako speaker niya dito. Ako yun nandito kasi magaling ako. Ay, grabong naman ni Bion. Hindi guys, alam ko yun. Intentional. Hindi, di ba? Sino ba ang hawak ng mikropono kundi yung mga magagaling, di ba? Yes! And alam nyo, na-realize ko 2019, hindi ako sobrang galing na agent. Tapos lahat ng mga core leaders ng Team Marco, lahat yun. Julian Galvez CPA, Chris Calago CPA, Ronel Sales CPA, Sara Valdez CPA, Sara Romar CPA, Ken Guevara CPA, lahat yun branch manager. 10 kaming BM ngayon sa Global. Lahat yung core leader ng Team Marco before. And you know what? Ako ang huling na promote na UM. Nag-MDRT most of them, ako hindi ako nakapag-MDRT noong 2019. Lahat sila ini-invite, lahat nagpapapicture sa kanila nag-hi. Ako nandun sa gilid kung saan malamok namumula ko. Kasi listen to this, one thing I realized, there's some music in you that has never been heard. Meron kang tugtog na hindi pa naikanta. At yung mga taong average, invisible yan. And everyone wants to shine. Walang taong na ayaw, yun na eh. Walang taong ayaw mag-shine. Lahat tayo gusto natin mag-shine eh. In one thing or another, and God calls you to that because sabi, Lord, you are the light of this world. We want to shine. Everyone wants to shine. Okay. So, people development. So, this is my first 5 direct unit manager spin-off. Si Darwin, mabata pa nila, no? Si Darwin, yung recruit yan, income yan, 16K per month, accountant. Sikat, sa accounting din siya, no? So, yung nirecruit ko sikat, hirap na hirap ako. Yung misis ko nung una, sobrang hirap nun, no? Pero yung nag-join siya sa Pro, alam ko, pag nakasama ko misis ko, grabe, sobrang bomba yung mangyayari. So, lahat ng nangyari ngayon, there's this woman behind all the success that I have. It's all about my wife. No? So, kasi ano si Kat, no? More on, detail-oriented person, lahat ng monitoring, ganito, ganyan. Very persistent siya sa mga bagay na gano'n na hindi ko kayang gawin. So, maraming bagay na nangyari sa buhay ko because kasama ko si Kat. And yun, sa mga single, no, the best decision you will make is find the right partner. Yung dapat kasundo mo. Pag hindi mo kasundo, mag-isip-isip ka muna bago ko magpakasal. Okay? So, si Kat, of course, ito si Ryan, nung college pa lang siya, kumuha na sa akin ng policy 3K per month kasi mataas yung allowance, no? So, sabi ko, nung 2018, second year college siya, pag-graduate mo, mag-pro ka. Opo, kuya, ganyan. So, disciple ko sa church. Ganun din si Youngju, no? So, pareha sila, magka-batch sila, pag-graduate mo, magpo-pro ka. So, hindi na to nag-corpo, diretso pro, tas full-time agad. Si Miss Lea, ito lang yung hindi ko cold yan eh. So, ito si Miss Lea, business owner siya. So, siya yung high net worth client ko. 4 policies yung meron siya sa akin, lahat ng buong family niya. Tapos yung 2020, millionaire na siya guys bago siya mag-join sa Pro. Bagsak yung negosyo ng 2020. And he asked me, pwede ba ako mag-join sa Pro Life? Hindi ko agad na-replyan. Kasi hindi pa ako nagmamanage ng medyo SK eh. Ano yung SK? Sobra 40. Sorry po! Oh, look at this. Okay? So, feeling ko, paano kayo ma-manage to? Kasi dapat, diba, pagka puro Gen Z kasi isa lang yung sinasabi nyo. Oh, 5 seconds lang, gigigil ako sa inyo, baka ma-offend si Sir Robert. Joke lang. Okay. Moving on. So ito na nga, si Miss Lea. So hindi ko siya na-replyan.
Tapos, yung mga after 3 days, sikat, siyempre, di ba, ma'am, replyan mo nga ito, ganyan. Tapos nakita nyo, uy, may message si Miss Lea sa'yo, di mo nireplyan. Anong message niya? Yan, hindi ko na, ay, gusto niya daw mag-join. Sabi ko, ha? Di ko alam, sasagot ko dyan. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, hindi, pa-joinin natin. Sige, sabi, may mga market naman yan. O, sige. Tapos yun, tinable tap ko, ganyan. Tapos nag-join siya. First year, MDRT. Second year, Star Club MDRT. Tapos unit manager din. Diba? So imagine these people, no? So, recruit ka para mahanap mo yung crazy business builder. Pakilala ko lang sa inyo si Darwin, guys. Si Kat, no? Si Ryan, si Yang Jun, si Miss Lea. They are my direct recruits, spin-off unit manager. Ang question ko lagi, sino yung sunod? At lagi kong hinahanap yan. Okay? So, yun yung gagawin nyo. Kasi bakit? Kasi si Darwin, last year, 57 million yung group niya eh. Anong ginawa ko dito? Na-recruit ko. Bro, baka gusto mo mag-part-time, 45% commission. Sige Kuya Rap, paano ba yan? Umattend ng career preview, nagbayad na agad. Talagang gigil na gigil. Yung na-code siya, 6 months, wala nangyari sa buhay niya. Walang benta. Pero sabi ko sa kanya, bro, ganyan ba talaga gusto mong gawin sa buhay mo? O you want to pursue, bro? Tapos nag-isip siya, umattend siya ng isang event, tapos nag-full-time. Uy bro, full-time ka, ano yung pamilya mo? Ako na tao. Breadwinner ka, hindi Kuya Rap, gagalingan mo. First month full-time, 600k APE, 15 cases pa lahat. Wow! Second month, ganun din, 2 months tapos ang protection drive. Tapos after 6 months kung UM, na-promote siyang unit manager. No? So dahil dyan, para akong merong mang-inasal at saka franchise ng Jollibee kasi ang inikita ko sa team niya, 427,000 per month eh. Anong ginagawa ko? Go Team Darwin! Diba? Go Team Russell, go Team Pat, yung mga under sa kanya. But you know what? Those people under him, I'm the one assigned developing them to become who they are right now. I believe they're my assignments during the time when I was a new manager. Dahil doon, meron akong franchise ng mga inasal na hindi naman ako naglabas ng 35 million. May 35 million ka? Wala, di ba? O mag-recruit ka, gigigil ako sa'yo. Hindi, di ba? Ba't di ka nag-recruit? Ba't unit manager ka na eh? Ba't di mo pagalingan? Di ba? So, ito pa, no? This is, di ba? Kumikita ako, 23 million, ano sila, APE last year as a team, 172,000 per month. Di ba pumapasok sa akin, pero binabalik ko rin sa kanya. Di ba? Oh my gosh! Di ba? So dahil doon, para ako merong franchise ng McDonald's na nagbibigay sa akin ng income, pero wala naman ako talagang McDonald's. Di ba? So imagine, no, eto, si Ryan, di ba? 18 million. No, as a group, 135,000 per month yung income dyan. Diba? Tapos, para ako meron 7-Eleven dyan sa kanto, akin yan eh, yung dyan. Parang ganun yun, no? Diba? Nagigets nyo? Ganyan guys ang negosyo, parang franchise mo yan eh. Diba? Ang dami ko na pala negosyo. Si Yang Jun, 16 million para ako may Lawson. Diba? 120k per month, malinis na malinis, walang nagnanakaw na kahera, walang pinapasweldo ng mga manager na masusungit. Diba? Walang masyadong sakit na ulo. Ang gandang negosyo, diba? Si Miss Lea guys, eto. Ano yan? Para ako merong apartment na kumikita ako ng 75,000 per month. Question ko sa inyo, is there something that you're missing because you don't recognize it? Is there a big elephant in front of you that you're not recognizing? Kasi meron eh. No? Sabi doon sa nabasa ko, anything that you want and you need in your life is just in your life. It just needs a merely recognition of it. Kailangan mo lang ma-recognize siya. Itong pro-business mo, kailangan mo lang ma-recognize to. No, na ito talaga yung magdadala sa'yo sa pangalan. Hindi mo kailangan kung ano-ano negosyong pinagagawa mo. Buhos mo yung sarili mo dito, meron kang ganyang negosyo mo. Tapos hindi masakit ulo mo. Ang sakit sa ulo niyan pag nagmamanage ka ng ganyang mga negosyo. Ang dami mong kausap, ang dami mong meeting, ang daming, di ba? Gets nyo? Ang daming pinapatay na manok. Di ba? Grabe. So, ang question nga ulit, who's next? Diba? Because of them, diba, we have 16 managers in just 1 year operation. Diba? So, 16 unit managers under our team. No? So, yan yung mga anak ng mga spin-off na unit manager. So, yung production cost and agent 2020, no, 2.6 million. Yun yung pinaka-highest production cost and agent. Mas magaling sa akin si Hale magbenta. Okay? But then again, I was able to build the team. We're able to make 137 million as a branch. So, dahil dyan, diba? And of course, Team Rafi pa rin yung number 1. Yun. So,
Rewards of hard work, no? Sobrang ganda ng ginawa ni Pro. When I was a full-time, 2019, I was earning like this, yan, no? So, 15,000, 13,000, ganyan lang per week. But then again, I was able to build a team. To build a team means having this income, 700,000 per month. Can you imagine yourself earning like this? Mag-build ka talaga ng team, kikita ka ng ganyan. 1,000,000, 2 linggo. Diba? Eventually, yung mga problema nagpapasakit ng ulo mo, di mo na problema yan. Diba 95% ng mga problema natin, kung may pera ka sana, di mo sana problema? O diba, mag-build ka ng negosyo mo para lampas ka sa lahat ng bills. Lahat ng pangarap mo, tuparin mo isa-isa sa harapan mo. Diba? Pati yung nanay mo, tuparin mo yung mga pangarap, diba? So, lifestyle, syempre iba na. Diba? Dati kami ni Kat, 2019, no? Dalawa kami pumunta kami, labig pala sa Tagaytay, ganda pala dito. Kasi wala kami pa-check-in. Kumain lang kami sa gilid-gilid, ganyan. Kasi wala pa masyadong pera. Pag uwi namin, sabi ko sa kanya, Mabs, pagka yumaman tayo, ubusin natin lahat ng hotel sa Tagaytay, kaka-check-in natin. Doon tayo lagi magpapahinga. So ngayon, mga siguro 24 hotels na kami. No? Kasi minsan, punta tayo, check-in lang. Kaya mo yun? Di ba kakayanin mo kapag nag-build ka? Pumunta kami ng Korea last year, no? So, eto hindi to all expense paid ni Pro. All expense paid namin ni Kat. No? Kasama family niya, family ko, parents. Tapos yung mga kids namin, we spent around 600 to 700,000 sa travel na yan. So yung 1 linggong proofin ko, dyan ko ginastos. Okay? And nag-enjoy talaga sila guys, no? So, eto guys, syempre iba na rin, no? You go anywhere, you go anytime. Diba? So, ang sarap ng ganun, one Thursday, sarap, pahinga tayo. Kasi sobrang sipag natin ng mga nakaraan, labas natin yung mga, may pasok, kung pasukin, papasa naman yan eh. Joke lang. Papasa naman, diba? Babayad ka lang eh, charot. So, siyempre guys, no, yan, dati guys, yung nag-join ako sa Pro, nagmo-motor lang talaga kami. 2018, 2019, motor lang. Mula Bacoor, Cavite, papunta sa office, Monday branch meeting, ang aga-agaw. Diba? Nakakuot ka, diba? Kasi, corporate, nakakuot ka, tapos suot ka ng kapa. May jacket, para hindi ka, talagang, tapos, ang kapal ng helmet mo, bigat-bigat, tapos kakausapin pa ako ni Kat. Siyempre, di mo maintindihan, diba? Kasi likod mo, di mo naman ako lagi naintindihan. So, parang, oh my gosh, ang hirap nun. Pag mainit, talagang patampata ka sa araw, diba? Gabi na, may araw ka pa. Diba? Pag may client meeting, 2 hours, nandun ako para mag-freshen up. Kasi nagbumotor lang ako eh. Diba? Pero you know what? When I become, yun nga, bumili ako ng kotse. Tapos ito, bago. Actually, we have 3 cars na may sedan kami. Yun, tas ito, panghatid ng bata. Ito, pang service. Tapos ito yung lagi namin gamit. No? So, magkano yan? 2.4 million cash. Kaya mo yun? Tumahimik. Hindi, totoo guys. Kaya mo yun pag nag-branch manager ka na. Yun yung naghihintay sa mga taong magsiseryoso sa negosyo. So, syempre, dumadami yung pera. Yun yung problema na, Ma'am, saan natin gagawin yung pera natin? Saan natin dadalhin? Gusto mo yung ganung problema? Sabi ko, tara, bibili kami ng mga kondo. Ito, bago sa harapan ng X-Quadra, dun sa Ortigas. So, yan, no, bili-bili kami ng mga kondo, mga parking, ganyan, invest. Tapos, syempre, inisip, saan naman dadalhin yung pera? Yung 2 million, nilagay namin sa RFID. Para pagdadaan kami sa expressway, grabe, pang power yun. Di ba nakikita mo yung sa harapan mo? 2 million! Grabe yun! Nagigilid kami, bababa ng windshield doon. Kamusta? Saan nag-work through life? Power, no? Yung iba yung ano yung RFID? Hindi mo gets, work ka pa. Hindi mo nakakadaan. Lagi ka nandiyan sa baba, traffic. Ang dami sa skyway. Nagigilap, diba? Nagigilap sa inyo. Work pa. Diba? Baka sabihin, grabe naman, napaka-materialistic naman ito. No. Diba? 5 seconds lang, huy! So, ayun na nga. Ito, bago lang guys, bumili kami ng bahay. Hindi yan sa probinsya, dito yan sa Manila, sa Parañaque. So, hindi yan mura, diba? So, actually guys, no, diba, tumira kami sa ganun, no, sa maliit na one step at a time. 3 months, lumipat kami sa Bacoor kasi nakabili ng bahay sila Kat. No, doon muna kami nakitira ng saglit sa family niya, no, para makasama yung apo ng mga lola, ganyan. Tapos, after nun, no, nag-spin off kami sa bahay nila. Tapos, kami, upa-upa, ganyan. After 6 months, lumipat ulit kami mas malaki. After 2 years, lumipat ulit kami mas malaki. Tapos, tumira kami ng 1 year doon sa BF Parañaque, upa-upa lang. Mahal din yung upa namin doon, no, kasi para comfortable lang. Tapos guys, hindi ko matawag si Kat na may bahay ko.
Kasi wala pa kaming bahay. Pero ngayon guys, I would like to introduce to you, may bahay. Kasi may bahay na kami, di ba? So, praise God for that, no? So, eto guys, I was able to give back to my mom. No? So, ako, lagi kong sinasabi sa nanay ko, kasi nagpakasal kami ni Kat 1 year after namin mag-graduate sa college. 7 kami, ako lang nakagraduate ng college. So, ako yung inaasahan ng nanay ko at ng mga kapatid ko na magtataguyod eh. Ganun din si Kat, pinag-aral ng kuya niya, tapos mag-aasawa lang pala ng gwapo. Hindi na lang gwapo kahit mahirap. Diba? So, dahil ganun, yung nanay ko, na-lose hope siya. Sabi, anak, kala ko ikaw na ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi naman ako nag-asawa para iwan kayo or magsarili. The reason why I get married, so that I could build my dream with somebody. Diba? Natutulungan ako para ma-build yung dream na yun together. Hindi naiintindihan ng nanay ko yun. Kasi hindi yun yung plano niya. Diba? But then again, si mama, dinala ko sa Dubai, super saya ni mama. Sabi ko, mabuto tayong Dubai kuha ng passport mo. Ay, oo. Di ba nga ako nakakapunta ng ganyan-ganyan dito sa tag dito, Palawan. Tapos papunta mo ako dyan. Oh, hindi maganda doon. Sabi ko ganyan. Sabi niya, hindi, perahin mo na lang. Ganyan kasi mga nanay. Hindi mapunta tayo. Sabi ko, lagi naman kita binibigyan ng pera eh. Sabi ko gano'n. Kasi may proofing din yan. Every Wednesday tatawag ko. Anak, kamusta na? Ano na tumawag? Alam mo na, di ba? Pag Wednesday, o yun, saan ko sisend, gano'n. Di ba? So, ganyan lagi. Tapos yun, sabi ko nga, kung anong gusto mo, bilhin natin. Huwag kang mag-isip kung anong presyo. Kasi minsan bibilin, kunyari. Di ba? Ganun, kunyari, 5,000 yan. Ganun, parang, 5,000. Sige, bumili ka, 20 pa eh. Di ba? So, parang, alam mo yun. Tapos, guys, no, bakit ko gustong makapag-give back sa nanay ko? Sinabi ko kanina to. When I was young, I was bad. Kalbo ko, gangster ako, no? OG ng Blood Scripts, di ba? Mga ganun. eBay Scripts, Blood Mafia. Hindi mo ako gustong makakasalubong during that time. Kung ano-ano ginagawa ko, baon ako sa piso, sa Pasay ako nakatira, lahat ng kasalanan sa ilalim ng sanlibutan nandiyan. I was addicted and involved to many vices, and I don't know what to do in my life. 6 na beses ako tinubos ng nanay ko sa presinto, if I can still remember. Kaya huwag niyo ako babastusin. Charot! This is me, when I was 3rd year, no, medyo nakaka-recover na ako kasi tinubuan na ako ng buhok, no? Bling-bling, and so on and so forth, malalaking damit. But then again, during that time then, I was able to, you know, I was lost and I don't know what to do. I was hopeless. I want to end my life during that time. Kasi my friends are being killed. Pero hindi pa ako nag-i-English nun. Pinapatay yung mga kaibigan ko sa labas. And I was, di ba yung mga tinitape, ganyan. Feeling ko ako na yung next. And during that time, my professor, my teacher always sharing the word of God before the class. First time kong pumasok ng maaga. At I was caught during that time. He said, na kahit gaano kadaming kasalanan yung ginawa mo, there's somebody who died on the cross to pay all the sins that you did, and He loves you. He traveled the longest distance from heaven to earth just to say, I love you. And He gave His life as a ransom for you. So I understand that, and because of that understanding, I seek the Lord, and I was transformed 180 degrees. And from that day on, I started to walk in my destiny. Sometimes, baka yun yung lacking ng life natin because we don't feel complete, no? So I also give mom a house. Binilang ko rin yung nanay ko ng bahay this March lang. At ito yung twist, hindi niya alam. So dinidecorate namin, inaayos, and so on and so forth. Para pag sa birthday niya, surprise, meron siyang bahay. Okay? So we traveled the world together and we really enjoyed the travel of proof. Hindi kami naglalabas ng pera. Ang ganda ng Iceland, no? So, and of course, yung purpose ng Changing Lives, ang daming na bagong buhay kasi pinaglaban ko yung destiny ko. Hindi sa rejection, hindi sa mga pagkakataon na nakaka-down, hindi. Lumaban ako kaya maraming nababago yung buhay. Ganun din yung mga buhay na mababago kapag lumaban kayo. Okay? So, again, yun, no, 2018, ganyan yung nangyari, hanggang 2020, success, no? Pero you know what, ang dami nangyari. 2018, financial turmoil, baong kami sa utang, no? Na-aksidente si Mrs., basag yung right arm niya. 6 months kami hindi makagalaw, hindi makabenta. Doon lang ako nakabawi nung Q4 na lost family members. Yung kapatid ko tumulong sa akin magpaaral na matay because of heart attack. Kami rin yung nagsugod sa hospital, ubos yung savings namin. Namatay din yung lola ni Kat na tumira sa amin ng 3 months lang. Tapos may family-in-law, almost died. No, yung father-in-law ko, may son diagnosed with GDD, Global Development Delay. Sana hindi autism, at age 7. And you know, di ba? Nakita nyo guys, akala nyo perfect ang buhay.
No, these things happen. And lahat tayo guys, nakaka-experience din ng mga bagay na ganito. Diba? Ang daming mga pinagdaanan. But you know what? During that time, I was down, I don't know what to do. I read this verse. James chapter 1 verse 2. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Marami ng problema ngayon. Ano sabi dyan? Consider it pure joy. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may become mature, not lacking in anything. Ano ibig sabihin nun? Kung meron bang pinagdadaanan, consider it pure joy. Sinagot niya, bakit? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ang goal guys, hindi yumamang ka lang. Ang goal dito, ma-hit mo yung best version ng sarili mo. So ito yung sinasabi niya. The reason why we're experiencing that, because it's preparing us for another level of our lives. Diba? And so that you can become mature, not lacking in anything. Kasi bakit nangyari yung mga bagay na yun? Ito yung na-realize ko. Parang hindi ka doon maging immature. Nakita ka na ng batang immature. Pag hindi nakuha yung gusto, magwawala yan. Kasi binigay mo ng binigay. Nasanay siya na nakukuha niya lang yung gusto niya. Parang ganun tayo pag pinag-pray mo, gusto mo makuha mo agad. Hindi ganun mag-operate si Lord. Ang modus operandi ng Lord, maka-experience ka ng mabibigat at ma-overcome mo yun na umaasa ka sa Kanya. So that you may become mature, not lacking in anything. Para kaya mo mag-handle ng mas malalaki, mas matatayog, mas mabibigat, kasi mas malakas ka na. Because most of the time, God is more interested to see us changing than to see us winning. Change first, and then you will win. Thank you so much guys.